Ngayong araw, ating talakayin ang wastong paggamit ng salitang sundin o sundan at subukin o subukan. Alam nyo ba na magkaiba ang ibig sabihin ng sundin at sundan? Ang salitang sundin o sa Ingles ay to obey ay nangangahulugang sumusunod sa payo o parangal. Narito ang halimbawa. Sundin mo ang payo ng iyong mga magulang kung ayaw mong maligaw ng landas. Tayo naman ay dumako sa salitang sundan. Ang salitang sundan o sa Ingles ay to follow ay nangangahulugan namang gayahin o pumunta sa pinuntahan ng iba. Narito ang halimbawa. Sundan mo siya at baka maligaw. Narito pa ang isang halimbawa ng salitang sundan. Sundan mo ang yapak ng iyong mga magulang. Dumako naman tayo sa salitang subukin at subukan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang salitang subukin o sa Ingles ay to test o to try ay nangangahulugan ng pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas, o kakayanan ng isang tao o bagay. Narito ang halimbawa. Subukin mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka. Sa naibigay na halimbawa, makikita dito na nabilugan ng salitang subukin sa pangungusap. Narito pa ang isang halimbawa. Susubukin ko muna kung maayos itong computer bago ko bilhin. Kung kanina ay nalaman natin na ang kahulugan ng salitang sundin ay sa Ingles ay to test or to try. Ang salitang subukan naman sa Ingles ay to see secretly, ay nangangahulugan ng palihim na pagtingin o pagmamatsyag upang malaman ang ginagawa ng isang tao. Narito ang halimbawa. Subukan mo siya upang malaman mo ang kanyang sikreto. Narito pa ang isang halimbawa. Subukan mo nga kung ano ang ginagawa ng mga bata sa likod ng bahay. Makikita na nabilugan ang salitang subukan sa mga halimbawa na aking ipinakita.